So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another full review na naman tayo ng isang flagship device si Samsung, which is a Samsung Galaxy S24 Ultra. After 1 year, maganda pa ba to? Tara mga J-Vlog, samahan nyo. Mga J-Vlog, shout out sa mga nakakanood ng vlog natin sa Green Hills, yung mga price update natin. And of course, syempre ang target ngayon ng channel natin is i-review lahat ng mga smartphones na flagship na pwede natin ma-available or mabili sa Green Hills. Hindi lang yan, syempre mga bagong labas sa Android station lang gagawa tayo ng mga review units dyan. Medyo busy lang tayo, pero asahan nyo na marami na tayong i-upload ng mga videos dito. So start tayo sa S23 Ultra full review ngayon 2025. So, napakalaki ng binaba ng price ng S23 Ultra compare sa kanyang SRP before na 80,000 plus. Pero ngayon, ang second hand or pre-love ngayon na S23 Ultra, 256 siguro makakuha kanya ng range ha. Bigyan ko kayo ng range, 36 to 38,000 pesos for the S23 Ultra. Yung 512 siguro range niyan 39 to 40. Ganyan pa yung mga range. Pero kung mapapansin nyo, malaki na yung binaba niya compare sa kanyang SRP. Ang maganda rin dito, yung S24 Ultra, medyo bumaba na rin yung price. Nasa 40,000 plus ish na rin yung presyo nun. Compare nung last year, yung pre-love na nasa 50,000 plus. Since lumabas yung S25 Ultra, expect nyo na bababa na at bababa na ang presyo ng dalawang smartphone na yan. So, ang dami kasing nagkaka-interest ngayon sa S23 Ultra, lalo na lumabas na yung S25 Ultra ngayon dito sa Philippines. And gagawa rin tayo ng first impressions dyan. Pero yun nga, napapansin ko na medyo hindi sila nagkakalayo, to be honest, ng specs ng S24 Ultra doon sa S25 Ultra. And when it comes sa performance din naman niya, itong S23 Ultra ay hindi pa po ito magpapahuli. Sobrang solid pa rin ng specifications itong smartphone na to. Pero yun nga, unang-una saan ba tayo bibili ng mga legit na mga Samsung devices? Wala na iba kundi sa nire-recommend natin nga shop, ang CMB Gadgets Stall XA07 ngayon silang February 2025. Kung wala namang Samsung si Mayet, meron naman tayo dun sa isa natin shop, ang Malin Gadget Shop. Stall XE11 sila ngayon February 2025 sa Green Hills. So yun, bibigyan ko kayo ng guide. Siyempre ako, na-try ko na ng few times itong S23 Ultra. Galing na rin ako sa S22 Ultra, kaya maganda rin magbigay na sa loob and based sa specs. And of course, kung sulit pa ba itong i-purchase ngayong 2025, lalo na bumaba na yung presyo niya. Ano ba, mag-S23 Ultra ba ako, or dun na ako sa super duper expensive na S25 Ultra, or pwede na ako dito, unlucky kasi na mababawas, pwede pa ako bumili ng dalawang pre-love na S23 Ultra sa presyo ngayon ng S25 Ultra. So yun, dito sa ating phone comparo, lahat yan itatalakayin natin dito sa ating video, okay? So usapan muna tayo SRP ng S23 Ultra na lumabas dito sa Philippines. So lumabas siya of course ng year 2023. So, lumabas siya, of course, ng year 2023. 2 taon na itong smartphone na to. Meron itong 256 sa price tag na 82,000 pesos. 512 is 90,000 pesos. So, super duper expensive before ng S23 Ultra. Pero ngayon, syempre, since 2 taon na siya, expect nyo rin na matagal din magiging relevant ang OS nito sa market. Yan na rin ang prinamis sa atin ni Samsung na matagal na OS update sa mga devices sila. Even yung mid-range and entry level nila ay ganun na rin naman na ang ino-offer na mga longer software update, which is yung Android ngayon parang step up na sila when it comes sa software update na kailangan nila talaga yan kasi yung Apple is matagal na nilang ginagawa yan. Take for example, yung 6S Plus is ngayon super duper relevant pa rin. Nagagamit nyo pa rin yan kahit 10 taon na. Kamusta naman yung mga kasabayan na Android smartphone before ng 6S Plus? Di ba wala na, dead na lahat, cut-action. Di ba wala na, face out na lahat yan, or kumbaga, hindi na magamit yung iba dahil wala na OS update. Pero dito sa 6S Plus ay gamit pa rin natin ngayon 2025. Okay, so si Samsung Galaxy S23 Ultra, when it comes sa display, sobrang ganda mga J-Vlog. Syempre meron itong 6.8 inches Quad HD Plus display na meron resolution na 1440 by 3088 pixels, at syempre meron siyang Dynamic AMOLED 2X display. So napaka-solid ng display nitong Samsung Galaxy S23 Ultra with curved display, 120Hz. So yun, when it comes sa viewing experience nito, sobrang laki, very spacious. Diyan na talaga mamamaximize yung S Pen
So, syempre, meron tong S Pen support na yan naman talaga ngayon ang importante sa mga Ultra na pinag-fusion na nila ang S series at Note series para, yun nga, magkaroon tayo ng ultra smartphone when it comes sa productivity, superb ang mabibigay na performance. So, nagsimula pala siya sa Android 13 with One UI version 5.1. Updated na siya sa Android 14 with One UI version 6.1. At magandang balita, kasama rin po ang S23 Ultra sa Galaxy AI. So, supported siya ng Galaxy AI. At, syempre, malaki ang chance na ma-update sa Android 15 with One UI version 7. So, stay tuned lang kayo dyan. Pero when it comes sa chipset, is super duper powerful pa rin yan. Flagship chipset noong 2023, ang Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chipset. So 8 Gen 2 siya, yung S24 is 8 Gen 3, S25 is Snapdragon 8 Elite na. So nagbago na ulit ng name when it comes sa chipset ang Qualcomm Snapdragon. Pero syempre Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chipset is super powerful pa ngayon yan 2025. When it comes sa performance, magbibigay ito sa inyo ng super performance mga J-Vlog. So, matik na matik yan dito sa S23 Ultra. Next, when it comes sa kanyang camera. Camera is ito yung pinakapanalo rin sa S23 Ultra na kayang-kaya niyang itapat dito sa iPhone. Pero meron siyang quad rear camera. Yung main megapixel nito is 200 megapixel mga J-Vlog. Meron siyang periscope telephoto lens. Meron siyang periscope telephoto lens, meron siyang telephoto lens at ultra-wide camera. So, meron din siya, of course, 100 times zoom na pwede nyo i-zoom yan hanggang dun sa moon. So, yes, napakaganda nung camera specs pa rin ng S23 Ultra. Support niya rin ang 8K video recording sa rear camera na sa iPhone na hindi pa rin po natin yan nakikita. Pero, when it comes sa front is 4K, which is okay yan. 4K 60 FPS. So, solid na solid ang performance sa camera. Marami rin na kayo magagawa sa camera ng S23 Ultra. Salamat yan sa Galaxy AI. When it comes sa mga photo bomber, pwede nyo nang burahin, which is yan na talaga yung napakadala. Circle to search, yung mga ganyan. Is marami na tayong pwedeng magawa sa S23 Ultra ngayon dahil sa One UI version 6.1 and mas pinaganda pa yan sa One UI version 7. Siyempre, meron siyang dual sear speakers. Napaka-superb ng speaker nito. Powered by Dolby Atmos. Tapos, meron siyang in-display fingerprint scanner. Siyempre, hindi mawawala yan sa S23 Ultra. At sa battery, usapang battery tayo. 5,000 mAh na removable battery na support na 45 watt fast charging. So, mamaw ang battery. 5K, 45 watt. Ganyan naman talaga pag mga flagship when it comes sa Samsung and even iPhone. Mabababang mga watts lang mga in-offer nila. Pero, mabilis na mag-full charge, huwag kayong mag-alala. When it comes sa build quality niya, aluminum yung gilid ng S23 Ultra. Nag-transition sila sa titanium sa S24 Ultra. Meron siyang rating of IP68 water and dust resistant. Na meron tayong mga nakikita or nasasagap sa TikTok na mga about sa waterproofing ng mga smartphones today. So, iba is hindi medyo familiar sa IP rating or ingress protection 68. So, ang ingress protection 68 is pwede nyo itong malublob sa tubig with certain dip at certain time lang. Marami rin akala nila hindi pwede malublob. Again, depende po yan sa rating. Kung mga IP50 plus rating is splash proof po yan. Water resistant is mga IP69. Yung mga waterproof is yung mga IPX rating. Yung mga may X na rating na yan. Yan po yung mga waterproof na pwede talaga siya malublob sa tubig ng sobrang tagal dahil yung rubber gasket niyan sobrang tight kumbaga. Pero pag ingress protection 68, 69, 67, mga pwede po yung malublob sa tubig with certain distance at certain time lang. So pwede siya masubmerge, okay? So meron siyang protection sa ganyan, which is yan naman na rin yung mga features na mga flagship smartphones, matagal na rin mga J-Vlog. So, yun mga J-Vlog, yung ating specs sa Samsung Galaxy S23 Ultra. So, sana nakatulong to sa inyong buying decision kung bibili kayo ngayon nitong smartphone na to. So, ito ang Samsung Galaxy S23 Ultra. Kung makikita nyo, napakaganda pa rin nito. Sobrang solid pa rin ngayon 2025. So, 2 years na tong smartphone na to. At syempre, updated pa to sa latest Android. Matagal pa po ito ma-update kasi syempre may promise si Samsung ng long years of software update dito sa Samsung Galaxy S23 Ultra nila. So ito ay gloss, matte glass. Very premium looking. So when it comes sa camera, ganyan pa rin ako. Hindi siya nagbabago doon sa S22 Ultra.
So, ayan siya. So, when it comes sa, nipis, okay naman. Slim type din naman itong S23 Ultra. Napaka-comfortable sa grip. So, lagyan nyo to ng case mga J-Vlog for protection na rin, syempre. Ito yung camera niya. So, meron siyang, quad rear camera. Ito yung telephoto lens. So, sa right side, nandito yung kanyang power button and yung volume rocker. Sa taas is yung microphone. Sa left side, wala tayong makikita. Sa baba naman is, of course, the very popular S Pen. Meron tayong speaker, grills, microphone, and of course, yung SIM tray. Tapos, of course, ito yung napakalaking display ng Samsung Galaxy S23 Ultra. Sobrang solid ng display na ito. Dynamic AMOLED 2X display and syempre yung kanyang S Pen. Napakataas ng brightness nito.